Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Nika. May klase siya ng 8:30 pero 8:00 na ay nasa bahay pa rin siya. Hindi agad siya gumising kahit narinig niyang tumunog ang alarm clock. Mag-uumaga na kasi nang makatulog siya dahil sa pag-iisip kay Aiden. She knew she was pathetic. Pero kahit 1 linggo na ang nakalilipas mula nang mag-break sila ay hindi pa rin niya mapigil ang sariling isipin ito at sariwain sa isip ang mga panahong magkasama sila. Palabas na siya sa garahe nang mapansin niya ang mami niya sa sala. Nakaupo ito sa sofa at nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Mukhang kagigising lamang nito. Mula nang mamatay ang daddy niya ay parang hindi na ito natutulog. Mabuti nga at kumakain pa ito. Ang masama pa ay nagpapakalulong ito sa trabaho. Na makawala ito sa matinding depresyon, ang akala niya ay babalik na ito sa dati. But she was wrong. Nanatiling malamig ang pakikitungo nito sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na hindi sila nagkikita kahit nasa isang bubong lamang sila. Nakatuon ang atensyon nito sa pamalakad ng kumpanyang iniwan ng daddy niya. Parang sa pamagitan yon ay maiibsan ang pagdadalamhati nito. Nilapitan niya ito. "Papasok na po ako," paalam niya. Kahit hindi siya pinapansin nito ay hindi nagbago ang pakikitungo niya rito. Kahit ano ang mangyari ay kailangan niya itong intindihin at igalang dahil ito pa rin ang kanyang ina. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya pinansin nito. Kahit tumango ay hindi nito ginawa para i-acknowledge siya. Kahit tingnan siya ay hindi nito ginawa. Parang wala itong narinig at nakita. Masokista nga siguro siya dahil hindi na siya nadala. Binabaliwala lamang siya nito pero patuloy pa rin siya sa pagpapansin dito. May sasabihin siya rito. Pakiramdam niya ay iyon na ang tamang oras para magsabi rito. Kapag pinatagal pa niya ay baka mawala na siya ng pagkakataon. Sabihin mo na iyan. There's no harm in trying. Malay mo, mag-iba ang ihip ng hangin at bigla kang pakinggan ng mama mo. Anang isang bahagi ng isip niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Ma, 50th Foundation Day ng St. Vincent. May mga contest po na inihanda ang mga organizers. Isinali po nila ako sa singing contest. Baka po gusto niyong pumunta para manood." Pigil niya ang kanyang hininga habang hinihintay ang sasabihin nito. Pero wala siyang narinig na tugon mula rito. Wala talaga itong pakialam sa kanya. Ilang beses na siyang nireject nito kaya dapat ay hindi na siya nasasaktan. Pero may iba yung sakit pa rin siyang nadama dahil sa hindi nito pagtugon. "Okay lang kahit hindi ka makapunta. Alam ko naman na busy ka. Sige ho, papasok na po ako," paalam niya. Tumalikod na siya para itago rito ang pagpatak ng mga luha niya. Yes, she was tough. Pero may hangganan din ang pagiging matatag niya. Siguro ay darating din ang araw na susuko rin siya. Tao lamang siya na may pusong marunong makaramdam ng sakit. Lalo pa't wala na siyang nobyo na magko-comfort sa kanya. Naalala niya ang kanyang daddy. Kung nabubuhay lamang siguro ito ay hindi naging ganoon ang mami niya. Mabigat pa rin ang pakiramdam ni Nika hanggang sa makarating siya sa St. Vincent University. Samot-saring emosyon ang nadarama niya. Hindi na niya alam kung alin sa mga iyon ang nagpapagupo sa lakas niya. Nalilito na siya kung saan siya mas nasasaktan. Sa paghihiwalay nila ni Aiden o sa pambabaliwala sa kanya ng mami niya. Wala siyang makausap at mapaghingahan ng sama ng loob. Busy sina Aryan at Ash kaya ayaw niyang istorbohin ang mga ito. She felt so alone. Pagsapit ng lunchtime ay mag-isa siyang kumain sa kantin. Iba yung lungkot ang nadarama niya. Sana lang ay may isang taong sumulpot sa tabi niya at magsasabing nakahanda itong samahan siya sa pag-iisa. Baka sakaling mabawasan ang lungkot niya. Life is so unfair, sabi niya sa sarili. Pinaikot niya sa tinidor ang spaghetti sa kanyang plato. Yeah, life is unfair. Pero nasa atin din kung paano iyon magiging fair. Mula sa spaghetti ay nagtaas siya ng tingin sa taong nagsilita sa harap niya. Nagsalubong ang mga mata nila ni Mr. Killer Smile. Nakangiti ito sa kanya. Nagulat pa siya nang makita ito. 1 linggo rin niya itong hindi nakita. Ano kayo, magjowa para magkaroon ng komunikasyon sa isa't isa? Anang isang bahagi ng kanyang isip.
Umupo ito sa kaibayong silya niya at ibinaba sa mesa ang isang tray ng pagkain nito. Tinitigan niya ito. Hindi niya alam kung ano ang mayroon ito at biglang gumaan ang pakiramdam niya. Nabawasan ang paninikip ng dibdib niya. Marahil ay dahil iyon sa masuyong ngiti nito. Sa tingin niya rito ay ito ang klase ng lalaking palaging may nakahandang ngiti sa bawat taong nakikita nito. Namayani sa pagitan nila ang ilang sandaling katahimikan. Ito ang bumasag niyon. "Are you okay?" Tanong nito sa kanya. Nagkibit balikat lamang siya at pinaikot-ikot uli sa tinidor ang spaghetti. "Ako nga pala si Chuck Del Mundo." Pakilala nito sa sarili. Otomatikong nagtaas siya ng tingin dito. Natuon ang tingin niya sa kanang kamay nito na nakalahad sa kanya. Ayaw niyang mapahiya ito kaya tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Parang may bolta-boltaheng kuryenteng nanulay mula sa katawan nito patungo sa katawan niya. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili dahil kung hindi baka nabitawan niya ang kamay nito. "I'm Nika Bianca Bernabe, Ian for short." Pakilala niya sa sarili. "I know," mahinang sabi nito. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Nawala sa isip niya na hawak-hawak nito ang kanyang kamay. Kung hindi pa marahil sa bahagyang pagpisil nito ay hindi niya maaalalang bawiin ang kamay niya. What the hell was wrong with her? "Mukhang okay ka na," pura nito sa kanya. Napatango siya. Dahil yata sa malakas na karisma nito kaya hindi niya ito magawang itaboy. Kung ibang lalaki siguro ito ay baka nasigawan niya ito. Gusto niyang mapag-isa. Pero kung nakahanda si Chuck na samahan siya ay buong pusong tatanggapin niya ito. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong kakilala. Kahit iyon pa lamang ay ikalawang beses na nagkita sila. Kahit paano ay magaan na ang loob niya rito dahil sa pagtulong nito sa kanya. "Well, magaling lang ako magkunwari," sabi niya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isip at sinabi niya iyon. Parang hindi ito kumbinsido. "Really? Yeah." Kung ganon, hindi nito itinuloy ang sasabihin. Nagulat siya nang hawakan siya nito sa braso at hilahin siya patayo. "Bakit?" Nagtatakang tanong niya. He smiled sheepishly. "Basta come with me." Nagpatangay na lamang siya rito. Hindi niya alam kung bakit naging sunod-sunuran siya rito. Siguro ay dahil sa ngiti nito at sa maaliwalas na aura nito. Dinala ni Chuck si Nika sa rooftop ng main building ng St. Vincent University. Bihira lamang ang mga estudyanteng nagagawi roon. Bukod sa mataas iyon, 6 na palapag ang main building ng universidad nila. Ay nakakapagod umakyat doon. Pili lamang ang pinapayagang gumamit ng elevator. Pero nakakapagtaka na wala siyang naramdamang pagod habang umaakyat sila roon ni Chuck. "Dito ako tumatambay kapag gusto kong mapag-isa," sabi nito. Lumapit ito sa barbed wire na nakaharang sa buong rooftop. Tumanaw ito sa malayo at saka humugot ng hininga. Pinagmasdan niya ito. Inililipad ng malakas na hangin ang buhok nito. Lumapit siya sa kinatatayuan nito at kumapit sa barbed wire. Tiningnan niya ang tanawin sa harap nila. Namangha siya sa nakita. Tanaw mula roon ang mga establishments at bahay na nakapaligid sa university. "Ang sarap dito," hindi napigilang sabi niya at saka siyang umiti. Nakakagaan ng pakiramdam ang presko at malamig na hangin, pati ang katahimikan. Palagi ka dapat ngumingiti para lalo kang gumanda. Napalingon siya rito at nakitang sa kanya na ito nakatingin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi iyon dahil natatakot siya sa pagkakasandal nito sa makapal na barbed wire. Mukha namang matibay ang mga iyon. Hindi rin ito mahuhulog ng basta-basta dahil bukod sa barbed wire ay mayroon pang harang na malalaking bakal ang paligid ng rooftop. Kaya walang duda na ang dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso niya ay mismong si Chuck. "Bolero," sabi niya. Ngumiti ito at sa pagkagulat niya ay hinaplos nito ang kanyang pisngi. "You're beautiful when you're smiling." Nag-init ang mga pisngi niya. Nag-iwas siya ng tingin para hindi nito makita ang pamumula niya. Hindi siya ganoon kabilis na mag-blush kapag pinupuri noon ni Aiden. Kaya bakit ngayon kulang na lang ay tumalon mula sa ribcage ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "It's really nice in here. So relaxing.
Hinawi nito ang buhok niya na tumatabing sa kanyang mukha. Hindi siya nakasuot ng baseball cap kaya inililipad din ng hangin ang buhok niya. Mukha na ba akong witch? Nagbibirong tanong niya. Na, masyado kang maganda para maging witch. Bolero ka pala, Chuck. Hindi ako bolero, nagsasabi lang ako ng totoo. Gulong-gulo na ang buhok ko kaya alam kong mukha na akong witch. Pero sa paningin ko, ikaw pa rin si Ian. Napailing-iling na lamang siya. Parang alam na nito ang mga dapat sabihin para gumaan ang pakiramdam niya. Umupo siya sa sementadong sahig ng rooftop at saka tinapik ang espasyo sa tabi niya. Upo ka rito. Yaya niya rito. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para sabihin iyon. Pero magaang-magaan talaga ang loob niya kapag kasama ito. Tila ba matagal na niya itong kakilala. When she was with him, she felt secure. Hindi na iwasan ni Chuck na mapangiti habang nakatitig siya sa magandang mukha ni Nika. Nang makita niya itong nag-iisa sa kantin ay halatang halata sa mukha nito ang lungkot. Marahil ay naaalala nito ang ex-boyfriend nito na nanakit dito. Dahil sa awa at lungkot sa mukha nito ay hindi na naman niya napigil ang sariling lapitan ito. Parang may makapangyarihang puwersa na nag-uudyok sa kanya para lapitan ito at i-comfort. Lingid sa kaalaman nito, hindi ang pagkakabangga nila noong nagdaang linggo ang unang pagkakataong nakita niya ito. 4th year college pa lamang siya ay nakikita na niya ito. Halos 1 taon na niya itong palihim na minamasdan at tinititigan. Gusto man kasi niyang lapitan at kausapin ito ay hindi niya magawa dahil inuunahan siya ng hiya at kaba. Gustong-gusto niya ang physical features nito. Morena ito. Palaging nakatali ang mahabang buhok nito na madalas ay nakatago sa baseball cap. Parang iginuhit ang mga kilay nito. She had big round eyes. Binagaya ng mga iyon ng mahahabang pilik. Matangos ang ilong nito at makipot ang mga labi. Sa unang tingin ay aakalain ng sino man na lesbian ito dahil sa forma nito. Pero alam niyang babaeng babae ito. Nagtagis ang mga bagang niya nang muling maalala ang gunggong na ex-boyfriend nito. Hindi niya alam kung paano at bakit nito nagawang saktan si Nika. Para sa kanya, narito na ang lahat ng mga katangiang hinahanap ng lalaki sa isang babae. Kung siya ang nasa lugar ni Aiden, hinding-hindi niya sasaktan si Nika. Bagkos ay mamahalin at aalagaan niya ito. Hinding-hindi siya gagawa ng mga bagay na makakapagpaiyak dito. Sinadya niya itong banggain nung araw na nakipaghiwalay rito si Aiden. Nasaksihan niya ang ginawang iyon ni Aiden dahil nasa gym din siya ng mga sandaling iyon. Hindi niya balak na makinig. Pero nung makita niya si Nika na parang natulos sa kinatatayuan habang nakatingin sa dating nobyo nito at sa isa pang babae ay nahinuha niyang mayroong mangyayaring hindi maganda. Nahimok siyang pakinggan ang usapan ng mga ito. Tama lamang pala ang ginawa niya. Na makita niyang tumakbo si Nika ay sinundan niya ito. Gumawa siya ng paraan para mapansin ito. Nag-shortcut siya sa isa pang daan palabas ng university at pasimpleng humarang sa daraanan nito kaya nagkasalubong at nagkabangga sila. Abot-abot ang pasasalamat niya noon dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpapansin. Napakalakas ng kaba niya dahil hindi niya alam kung ano ang magiging dating kay Nika ng ginawa niya. Idinaan na lamang niya sa pagiging madaldal ang tensyon na nadaraman niya. Nagawa na niyang lumapit dito kaya gagawin na niya ang lahat para maging magkaibigan sila. Doon naman nagsisimula ang lahat. He would take it one step at a time. Hindi niya ito bibiglain. Bilang unang hakbang ay nais muna niya itong tulungang makarecover kay Aiden. I-enjoy muna niya ang masarap na pakiramdam na dulot ng pagiging malapit niya rito. In his most subtle way, ay ipinaramdam at ipinakikita niya rito na nasa tabi lamang siya nito para umalalay. Na naroon siya para mahalin ito. Why? He liked her a lot. Thank you, Chuck. Naputol ang pag-iisip niya nang marinig niya ang boses ni Nika. Para saan? Nagtatakang tanong niya. Sa pagdala mo sa akin dito, gumaan ang pakiramdam ko. Natuwa siya dahil maaliwalas na ang mukha nito. Talaga? Baka naman hindi yan totoo. Magaan na talaga ang pakiramdam ko. Siguro ay dahil huminto ito at hindi na itinuloy ang sasabihin. Dahil saan? Usisa niya.
Wala, forget it. So, can we be friends? Tanong nito. Inilahad nito sa kanya ang isang kamay nito. Hindi agad siya sumagot. Naaaliw siya sa nakikitang pamumula ng mga pisngi nito. Lalo itong naging cute sa paningin niya. Tiningnan niya ang nakalahad na kamay nito at walang pagdadalawang isip na inabot niya iyon. Friends. Though I want more than that, Nika. But I'm willing to wait. Ngaling-aling sabihin niya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.